Magandang araw! Nandito na ang ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ikapito at ikawalong linggo. Ang ating aralin ay tahanan ko, paglilingkuran ko. Ako si Miss Edsy, ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan. Layunin. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahan na natutukoy ang mga tuntunin sa loob ng tahanan, natutukoy ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na tahanan, na ibibigay ang kahalagahan ng pagtutulungan sa gawaing bahay. Subukan nating sagutin ang paunang pagsasanay. Lagyan ng check kung ang pahayag ay nagsasaad ng pagtulong sa gawain sa tahanan at X kung hindi. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Unang bilang. Tinutulungan ni Ate Leia ang kanyang nanay sa paghahanda ng kanilang pagkain. Ang sagot ay check. Pangalawang bilang. Tinataguan ni June ang kanyang tatay kapag ito ay may iniuutos sa kanya. Ang sagot ay X. Pangatlong bilang. Pagkagising ni Lisa ay nililigpit niya ang kanyang pinaghigaan. Ang tamang sagot ay check. Pang-apat na bilang. Naglalampaso ng sahig si Dino upang hindi mahirapan ang kanyang nanay sa paglilinis. Ang tamang sagot ay check. Panlimang bilang. Nagagalit si Ate Isabela dahil inuutusan siya ng kanyang nanay na maglaba ng kanilang mga damit. Ang sagot ay X. Ngayon naman ay masdan mo ang mga larawan. Ano-ano ang masasabi mo sa mga larawan? Maaaring ito ay malinis, maayos, maaliwalas. Paano kaya nila napapanatiling malinis, maayos at maaliwalas ang tahanan? Maaaring dahil sa pamilyang nagtutulungan upang mapangalagaan ang kanilang tahanan. Pamilyang marunong sumunod sa kani-kaniyang mga tungkulin sa tahanan. Ang ating tahanan ay ating pinamamalagian pagkagaling sa labas upang pumasok o isagawa ang iba't ibang mga gawain. Mahalagang panatilihin natin ang kalinisan at kaayusan nito. Paano natin ito isasagawa? Halina't pag-aralan natin. Halina't basahin natin ang kwentong Pangangalaga sa Tahanan. Ang pamilya Santos ay naninirahan sa barangay Mangandingay. Hati-hati ang kanilang tungkulin sa kanilang munting tahanan. Si Nanay Anita ang nagwawalis at naglilinis sa loob at labas ng bahay. Si Ate Ara ang naghuhugas ng pinggan at nag-aayos ng higaan. Si Kuya Lino ang nagpapakintab ng sahig at nagtatapon ng basura. Si Tatay Renato ang nagdidilig ng mga halaman at nagpapaganda ng bakuran nila. Dahil sa pagtutulungan at pagkakaisa, napadadali ang mga gawaing bahay, kaya masaya at maayos ang pagsasama ng pamilya Santos sa kanilang maayos at malinis na tahanan. Sa kwentong Pangangalaga sa Tahanan ay tinalakay ang pamamaraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng tahanan. Ang tahanan na laging malinis at maayos ay maaliwalas sa paningin.
Ngunit higit sa pisikal na kalinisan at kaayusan, ang isang bahay ay nagiging tahanan kung maayos ang samahan ng mga taong naninirahan dito. Upang mapanatiling malinis at maayos ang tahanan, kailangang magtulong-tulong ang mga miyembro ng pamilya sa mga gawain. Masarap tumira sa isang tahanan na laging malinis at maayos. Upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan nito, kailangang magtulong-tulong ang mga kasapi ng pamilya sa pagsasagawa ng mga gawaing ito. Ang mga tuntunin o pamantayan ay mga tagubilin na ipinapatupad sa tahanan. Bawat isa ay may bahaging dapat gampanan. Narito ang mga halimbawang tuntunin sa tahanan. Pagwawalis, paghuhugas ng pinggan, pag-aayos ng higaan, pagpapakintab ng sahig, pagtatapon ng basura, pagdidilig ng halaman, pagsasaayos ng bakuran. Tandaan, mahalagang tuparin mo ang iyong mga tungkulin upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at masayang pagsasamahan ng iyong pamilya. Maging mabuti at masunuring bata. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Tukuyin kung ang larawan ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa tahanan o hindi. Lagyan ng masayang mukha kung oo at malungkot na mukha naman kung hindi. Unang nasa larawan. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawang larawan. Ang sagot ay masayang mukha. Pangatlo. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pang-apat. Ang tamang sagot, masayang mukha. At ang panlimang larawan, ang sagot ay malungkot na mukha. Para naman sa susunod na pagsasanay, lagyan ng tama ang patlang bago ang bilang kung tama ang pahayag at mali kung mali ito. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Una, magkalat sa loob ng tahanan. Ang sagot ay mali. Pangalawa, tumulong kay nanay sa pagluluto ng pagkain. Ang sagot ay tama. Pangatlong bilang, huwag gagawa sa tahanan kung hindi naman inuutusan. Ang sagot ay mali. Pang-apat, magdabog kapag pinaglilinis ng tahanan. Ang sagot ay mali. Panlima, makipagtulungan sa pamilya sa paglilinis upang maging malinis at maayos ang tahanan. Ang wastong sagot ay tama. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Magkita tayong muli sa susunod na aralin. Maraming salamat sa panonood.
Paalam!